Magkasamang nakatira sina Danny at Elizabeth sa kanilang mga magulang na sina Eddie, Rose at ang kapatid nilang si Samantha. Si Danny ay sumasailalim sa therapy. Madalas siyang magising sa labas ng bahay nang hindi alam kung paano siya nakarating doon. At dapat ay umiinom ng gamot, ngunit kamakailan ay tumigil na siya. Talagang hindi magkasundo sina Donnie at Elizabeth bilang magkapatid. Galit sila sa isa't isa. Madalas na si Donnie ang sinisisi sa lahat ng masamang nangyayari sa kanilang lugar at sawang-sawa na siyang ipagtanggol ang sarili. Noong Oktubre 2, 1988, si Donnie Darko, isang problemadong binatilyo na nakatira sa isang tahimik na lugar sa Virginia, ay nagising at inakay palabas ng isang nilalang na nakasuot ng nakakatakot na costume ng kuneho. Ipinakilala nito ang sarili bilang Frank at sinabi kay Donnie na magwawakas ang mundo sa loob ng 28 araw, 6 na oras, 42 minuto at 12 segundo. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Donnie sa kanilang bahay. Natagpuan siyang natutulog sa golf course at may mga nakasulat na coordinate ng oras sa kanyang braso. At nadiskubreng bumagsak ang isang jet engine sa kanyang silid-tulugan. Ipinahayag ng kanyang ate, si Elizabeth, na kahit ang mga investigador mula sa FAA na pinamumunuan ni Bob Garland ay hindi alam kung saan ito nanggaling. Nasunog kasi ang serial number sa makina kaya hindi na mabasa. Pansamantalang inilipat ang kanilang pamilya sa isang hotel habang inaayos ang bahay. Sa ngayon, naging sikat na si Donnie sa paaralan at nakikisama na sa mga cool kids. Ikinuwento ni Donnie sa kanyang psychotherapist na si Dr. Thurman ang patuloy niyang mga pagdalaw mula kay Frank. Sa impluensya ni Frank, sinira ni Donnie ang water main at nilunod ang kanilang paaralan noong Oktubre 6, 1988. 24 na araw na lang ang natitira. Dahil dito, napilitan si Principal Cole na ipasara muna ang paaralan hanggang sa matuyo ito. Natagpuan ang isang palakol na nakabaon sa isang tansong eskultura ng mongrel sa bakuran ng paaralan at may nakasulat sa ibaba ng eskultura na "Pinilit nila ako." Nagsimula ring makipag-date si Donnie sa isang bagong estudyante na si Gretchen Ross, na kamakailan lang lumipat sa kanilang lugar kasama ang kanyang ina at may bagong pagkakakilanlan upang makalayo sa marahas niyang amain. Iniligtas ni Donnie si Gretchen mula sa mga bully sa paaralan na sina Seth at Ricky. Sinisi ng guro sa PE na si Kitty Farmer ang pagbaha sa impluensya ng maikling kwentong The Distractors na ibinigay bilang takdang aralin ng masigasig na guro sa Ingles na si Karen Pomeroy. Ayon sa kanya, sa kwento ay isang grupo ng mga bata ang sumira sa bahay ng isang matandang mag-asawa sa pamamagitan ng pagsira sa water main mula sa loob at pag-apaw nito. Eksaktong kapareho ng nangyari sa paaralan. Nagsimulang magturo si Kitty ng mga aral tungkol sa attitude na kinuha mula sa motivational speaker na si Jim Cunningham. Ipinapalabas ang mga video ni Jim sa mga estudyante tuwing klase sa PE. Nagrebelde si Donnie laban sa mga aral na ito at sinabi kay Kitty na ipasok na lang niya ang mga takdang aralin sa kanyang puwitan, na nagdulot ng tensyon sa pagitan ni Kitty at Rose, ang ina ni Donnie. Pinarusahan ni Kitty si Donnie sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya sa lahat ng extracurricular activities sa loob ng 6 na buwan. At sinabi pa kay Rose na may malaki siyang pagdududa sa kakayahan nito bilang ina. Magkasama sa isang dance troupe sa paaralan ang mga anak ni Kitty at Rose. Noong Oktubre 10, 1988, 20 araw na lang ang natitira, tinanong ni Donnie ang kanyang guro sa agham na si Dr. Kenneth Monitoff tungkol sa time travel matapos itong mabanggit ni Frank. Binigyan siya ng aklat na The Philosophy of Time Travel na isinulat ni Roberta Sparrow, isang dating guro sa agham sa kanilang paaralan na ngayon ay tila matandang ulyanin na.
Hindi makapaniwala si Donnie na ang matandang babaeng mukhang kakaiba na ilang beses na niyang nakita na palakad-lakad lang na parang naliligaw ay dati palang isang matalinong propesora. Minsang muntik ng mabangga ni na Eddie at Donnie si Roberta gamit ang kanilang sasakyan. At nang lapitan ni Donnie para tulungan siya, bumulong ito sa kanyang tainga. Ang bawat nilalang sa mundo ay namamatay ng mag-isa. Binasa ni Donnie ang aklat ni Sparrow, kung saan ipinaliwanag nito ang kanyang teorya na maaaring mabuo ang isang wormhole sa space-time kung magkakaroon ng tinatawag na tangent universe, kasabay ng pagsasanib ng tubig at metal. Kapag natupad ang mga kondisyong ito, mabubuo ang wormhole na sisira sa mismong tela ng space-time at magpapakilala sa sarili sa pamamagitan ng paglitaw ng mga artifact tulad ng jet engine. Ayon sa kanya, ang tangent universe ay hindi maaaring magtagal ng lampas sa ilang linggo at kalaunan ay guguho ito sa sarili nitong bigat, kasamang winawasak ang lahat ng nasa loob nito. Noong Oktubre 18, 1988, 12 araw na lang ang natitira. Sinabi ni Dr. Thurman sa mga magulang ni Donnie na nawawala na ito sa realidad at ang mga pagpapakita ni Frank ay tinatawag na daylight hallucinations na sintomas ng paranoid schizophrenia. Nakakita si Donnie ng tila enerhiya o puwersa ng buhay na lumalabas mula sa kanyang katawan na siyang nagturo sa kanya sa isang baril na nakatago sa aparador ng kanyang ama. Sa araw ding iyon, hinalikan niya si Gretchen sa unang pagkakataon. Ginulo ni Donnie ang isang talumpati ni Jim Cunningham sa harap ng buong paaralan sa pamamagitan ng pang-insulto sa kanya. At pagkatapos ay sinunog ang bahay ni Cunningham ayon sa utos ni Frank. Nang mag-imbestiga ang pulisya sa nasunog na bahay, natagpuan nila ang ebidensya ng isang child pornography operation, kaya inaresto si Cunningham. Sa isa sa kanyang hypnotherapy sessions, inamin ni Donnie kay Dr. Thurman ang mga krimen na ginawa niya at sinabi rin niya na malapit nang may patayin si Frank. Pumayag si Rose na pumalit kay Kitty bilang chaperon ng anak niyang si Samantha at ng dance troupe nito papuntang Los Angeles upang makapagtestigo si Kitty bilang depensa kay Cunningham. Dahil nasa New York si Eddie para sa negosyo, naiwan ang mga nakatatandang anak ni Rose na mag-isa sa bahay. Sinamantala ni na Donnie at Elizabeth ang pagkakataon para mag-throw ng Halloween party bilang pagdiriwang sa pagkakatanggap ni Elizabeth sa Harvard. Dumating si Gretchen na litong-lito at balisa dahil nawawala ang kanyang ina. Nang mapagtanto ni Donnie na ilang oras na lang ang natitira bago dumating ang sinasabing wakas ng mundo ayon kay Frank, isinama niya si Gretchen at ang dalawa nilang kaibigan upang puntahan si Roberta Sparrow sa kanyang bahay. Habang nandoon, sinalakay sila ng dalawang bully sa paaralan, sina Seth at Ricky, na tinangkang pagnakawan ng bahay ni Sparrow. Nauwi ang gulo sa kalye. Isang paparating na Pontiac Trans Am ang biglang lumihis ng daan upang iwasan si Sparrow, na lumabas para sa kanyang araw-araw na pagtingin ng mailbox. Ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan si Gretchen at napatay siya. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay si Frank Anderson, isang estudyante sa kanilang paaralan na suot ang parehong costume ng kuneho na nakita ni Donnie sa kanyang mga pangitain. Binaril ni Donnie si Frank sa mata gamit ang baril ng kanyang ama habang nabubuo ang isang vortex sa madidilim na ulap sa itaas ng kanilang bahay. Minaneho ni Donnie ang kotse papunta sa kabundukan at pinanood ang bagyo habang unti-unting bumababa ang isang eroplano mula sa langit. Ang eroplano na sinasakyan ni na Rose at ng dance troupe ay biglang yumanig ng malakas at isa sa mga engine nito ay naputol at nahulog sa vortex. Ang mga kaganapan sa nakaraang 28 araw ay bumalik sa reverse order hanggang sa makitang muli si Donnie na nakahiga sa kama sa mga unang oras ng Oktubre 2. Habang nakahiga siya roon,
Nakangiti at tumatawa, biglang bumagsak ang jet engine sa kanyang kwarto at napatay siya. Ang mga taong may kaugnayan kay Donnie sa nakaraang 28 araw ay nagising. Ang ilan ay halatang balisa. Dumaan si Gretchen sa harap ng bahay ni Donnie at nalaman ang tungkol sa kanyang pagkamatay mula sa isang batang kapitbahay na si David. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito kilala. Nagkatinginan at nagbatian sina Gretchen at Rose na parang may pamilyaridad sa isa't isa. Ngunit parehong hindi maalala kung saan sila nagkita.